Guys, so I think kasi baka gabihin ako mamaya tapos hindi lahat magiging available sa inyo. So, gagawa na lang muna ako ng video. Panoorin nyo na lang, give some effort kasi need nyo rin naman to para, makatagos dyan sa integral cal. So, dito, discuss ko na lang muna yung about sa basics, tapos tsaka tayo mag-proceed dun sa mga kailangan nyo sa exam. Since kasi kung hindi nyo pa alam yung basics, wag mo na kayong magpupunta dun sa mahihirap. So, I think need ko muna i-discuss yung mga fundamentals or yung mga dapat nyong malaman muna bago kayo mag-jump doon. So, dito, general power formula muna tayo. So, sa general power formula, kuha tayo ng problem dito sa book. Kasi yan, pwede mo naman tong i-expand. Like, number 1, no? Pwede mo muna tong i-expand, tapos, i-distribute mo or like, i-multiply mo silang lahat. Kaso mahaba pa yon. Dito, pwede kang mag-let ng u. Pwede mong i-change yung u. 'Di ba? Pwede mo tong i-let sa u. Tapos, dapat yung matitira, yun yung magiging du. No? Dapat meron kayong yung, what do you call that? Yung parang matalas yung isip nyo na, uy, du, ito yung pwede kong gawing u, tas ito yung magiging du. Ano yung awareness ba? Ganon. So, kapag nakita kayo ng ganyang problem, sulat natin integral of x squared minus 3x plus 5 raised to 3 times 2x minus 3 dx. Pwede mong gawin na i-expand mo yan, tapos i-integrate mo per term, kaso mag-uubos ka ng oras. Pero, since ito nga, ituturo ko nga sa inyo yung u substitution, pwede nyong i-let to sa u. Itong buong, ito yung naka-raise sa 3. So, let u be equal to x squared minus 3x plus 5 du. Dapat ito yung lalabas sa du. 'Di ba? So, du will be equal to derivative ng x squared is 2x. Derivative ng negative 3x is negative 3. All dx. Right? So, ito na yon. Ito na yung du mo. So, pwede mo na siyang i-substitute. Pwede mo na siyang palitan na ito, magiging u to, integral of u raised to 3 du. Ito yung du mo, di ba? Du. So, pwede ka nang gumamit ng general power formula, which is yung integral of u raised to n du is equal to u raised to n plus 1 over n plus 1. Like that. So, this will be u raised to 4 over 4 plus c. Plus c. Yan. So, since ito, ang problem natin naka-express in terms of x, so ibabalik mo to in terms of x. Ano ba yung u mo? Yung u mo is x squared plus minus 3x plus 5 raised to 4 over 4 plus c. Ayan yung sagot. So, yan lang naman yung sa general power formula. Pero paano naman kung hindi lumabas yung eto as du? Hanap ako saglit. Ito yung number 5, hindi siya directly lalabas as yan, 'di ba? So, integral of x dx over 3x squared minus 2 raised to 5. Ayan. Eto, ilalet mo tong as u. So, let u be equal to 3x squared
minus 2. So, du will be derivative ng 3x squared is 6x. Tapos derivative ng 2 is 0. So, 6x dx. Right? May 6x ba dito? Wala. May x dito. So, magpo-provide ka na lang ng 6 dito. Compensate with 1/6. So, your integral would be 1/6 integral of u. du pala. du over u raised to 5. Diba? Since ito nga yung du mo, diba? Ito yung du mo. Ito yung u mo. So, u raised to 5 du. So, integrate using general power formula. 1/6 times the integral of u raised to negative 5 du. So, 1/6 times u raised to negative 4 over negative 4. Right? Plus c. So, sisimplify mo pa yan. 1/6 times negative 1/4 is negative 1/24 u raised to negative 4 plus c. Hindi pa yan tapos kasi naka-express siya in terms of u. So, you need to substitute back the original So, u is equal to 3x squared minus 2. So, 3x squared minus 2 raised to negative 4. Tama, no? Times negative 1/24 plus c. Yan yung sagot. Last na sa general power formula, gusto ko lang i-add kasi since trigo siya, baka pag tinitignan nyo yung problem, baka trigo, mahirap, di ko kaya yan. Wag ganon. So, dito, turuan ko kayo na basic lang yan. General power formula lang yung gagamitin mo dyan. Minsan, hindi lagi. Like this problem. Cosine raised to 5 of 2x times sine raised to 2x dx. So, sulat natin. The integral of sine... Ay, nako naman, mali. Baliktad. So, baliktarin ko na lang. Sine 2x times cosine raised to 5 of 2x dx. Yeah. Same lang yun, napagbaliktad lang. So, dito, hindi mo pa pwedeng gawing u. U agad si cosine raised to 5. Need mo munang gawin tong, i-let u muna tong nasa loob. Magdadalawang u substitution tayo or pwedeng v substitution mamaya. Gawin mo munang u is equal to 2x, then du would be 2dx. May 2dx ba dito? Wala, dx lang. So maglalagay ka ng 2 dito, compensate ng 1/2 sa labas. Right? So yon, magiging 1/2 integral of sine u times cosine raised to 5 of u du. Right? Is that right? That's right. Tapos, dyan ka na pwedeng gumamit ng isa pang substitution. Etong cosine raised to 5 of u, pwede mong gawing u yung cosine. Tapos, ang magiging derivative ng cosine, di ba, sin u. Sin u du. Di ba? So, let v equal to cosine u. Right? Kasi kung yung sin u ang gagawin mong v, ang derivative niya cosine, kaso naka-raise na 5 to. So, hindi pwede. So, v is equal to cosine u. dv would be equal to negative ba yun? No. Positive sin u du. Which is ito. Ito yung magiging multiplier mo. Diba? Mapapalitan siya ng dv. So, your integral would be
1/2 integral of v raised to 5 dv. Right? Nakakasunod? Nakakasunod. So, next, power formula. V raised to 6/6 times 1/2 plus c. 1/2 times 1/6 is 1/12 v raised to 6 plus c. V raised to 6 is, ano yung v mo? Cosine u. Ano yung u? U is 2x. So, lagay na natin 1/12 cosine 2x raised to 6 plus c. Ayan. Ganun yung general power formula. Yung U substitution.